Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Paksa tungkol sa katapusan. Ang patuloy pa ring tinatalakay ni Jesus sa araw na ito. Katapusan. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Jesus ang imahe ng talinhaga ng puno ng igos para ipaliwanag ang katapusan. Ayon kay Jesus, tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Hindi ba po ganon? Kapag ang puno nagdadahon, alam natin ito'y tag-araw. Kapag ang puno nalalagas, alam natin taglamig. Tama ba yon? Alam nyo ba yon? Ang pagdadahon ng isang puno o ng isang puno ng igos ay nakadepende sa panahon. May panahon ng taglagas, may panahon ng tagsibol. Parang buhay ng tao. May panahon ng taglagas, may panahon ng tagsibol. Kapag tayo ay nahihirapan, sinusubok at nagkakasakit, ito yung panahon na tinatawag nating taglagas. Nalagas ang hanap buhay, kaya naghirap. Nalagas ang magandang mga bagay sa buhay, kaya namumroblema. Nalagas ang kalusugan, kaya nagkasakit. Sadyang ang buhay ay panapanahon. Naramdaman nyo na ba yun? No? Yung panapanahon ng buhay, pabago-bago ang ating buhay. Yung dumating ang panahon naman ng tagsibol. No? Yung sumisibol ang pag-asa kapag nalulutas ang problema. Tama ba yun? Diba? Yung para bang noon puro problema. Tapos nung isa-isang natatapos, isa-isang nasusolusyonan, may pag-asa pa. Sumisibol ang sigla kapag gumaling na sa sakit. Diba? Sumisibol ang pagkakataon kapag may mga magagandang bagay na nangyayari. Kayo po, nasa anong panahon kayo ng inyong buhay? Taglagas o tagsibol? Hello? Wala lang. No? Wala pa, Father, parang walang dahon. Wala pa bang dahon? Kayo nakakaalam yan . Hindi ba? Hindi ko naman malalaman yan. Ikaw nakakaalam kung anong panahon ng iyong buhay ka naroon.
taglagas ba o tagsibol. Ngunit ang paalala ni Jesus sa mga pagkakataong papalit-palit ang panahon, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita ko ay hindi magkakabula. Ibig sabihin, magpalit man ang panahon, malagas man ang mga dahon, o sumibol mang muli ang mga usbong, ang mga salita ni Jesus ay hindi magbabago at hindi magkakabula. Kaya ito yung paanyaya ni Jesus sa panahon ng taglagas, salita ng Diyos ang panghawakan. Ganun din, kapag panahon ng tagsibol, salita pa rin ng Diyos ang hayaang umusbong. Dahil anuman ang panahon, ang salita ng Diyos hindi magbabago. Hindi magbabago. Minsan pakiramdam natin kasi pabago-bago ang salita ng Diyos. Hindi. Isa lang yan. Magbago man ang iyong panahon, ang pangako ng Diyos, isa lang at hindi magbabago. Sinong nagbabago? Tayo. Tayo ang pabago-bago. Ang Diyos parehas sa kahit na anong panahon at ang Diyos kahit kailan hindi magbabago. Mga kapatid, magbago o maglaho man ang mundo, magpapalit-palit man ang panahon, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatiling bago at hindi maglalaho. Tandaan, kapag taglagas ng buhay, kumapit sa Diyos. Kapag taghirap, manalig sa Diyos. Pero kapag tagsibol, tagbunga, manalig pa rin at kumapit sa Diyos. Amen. Amen.